Siya ay isang mabait, masunurin, at may malakas na pananampalataya sa Panginoon. Siya ay may kasintahan. Siya naman po si Jose, ang lalaking mabait, may paninindigan, at may pananalig sa Diyos. Silang dalawa, si Maria at si Jose, ay labis pong nagmamahalan. Sila po ay magkasintahan. Sila ay nag-iibigan at nagyayakapan pa. At sila ay may plano ng magpakasal. Isang araw, habang si Maria ay nagsususi ng kanyang damit, ay biglang nagliwanag at nagpakita ang anghel. At ang sabi ng anghel, Maria, Maria, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Ikaw ay napili upang magdalang tao. Ikaw ay magsisilang ng isang sanggol, ang magiging hari ng mga hari, ang tagapagligtas ng mundo, si Jesus. Dumaan nga ang mga araw, at naglilihim na si Maria. Unti-unti nang lumalaki ang kanyang tiyan. At hindi ito nalilid sa kanilang mga kapitbahay. Pinag-usapan nila siya. Habang naglalakad sila, tinuturo pa nila si Maria. Sabi nila, ay, ang laki ng tiyan ni Maria. Bakit siya nagbuntis? Sabi nila. At hindi ito nalilid sa kaalaman ni Jose. Dahil doon, nagalit si Jose. Nagalit siya. Galit na galit siya. Bakit ganon? Ako ang kasintahan ni Maria. Bakit siya mapubuntis? Kaya nga si Jose ay nagplano. Nagplano siyang tatakas. Kaya sa kanyang pagtulog, ay bigla, ay ninausap siya ng isang anghel. Biglang nagliwanag at nagwika ang anghel. Jose, Jose, huwag kang mag-alinlangan kay Maria. Si Maria ay nagdadalang tao dahil sa Espiritu ng Diyos. Kaya, samahan at alagaan mo si Maria dahil ang ipinagdadalang tao niya ay ang magiging hari ng mga hari, ang tagapagligtas ng mundo, at ito ay papangalanan yung Jesus. Dumaan na ang panahon, ang mga araw, at sina Maria at Jose ay nagsama na. At dumating ang pagkakataon na kailangan nilang maglakbay dahil sa ipinaputos ng hari na magpadala ang bawat isa o ang bawat mamamayan. Kaya sila ay naglakbay. Sila ay naglakad. At dahil
napagtanungan. At doon nga, isinilang na ang hari ng mga hari, ang tagapagligtas ng mundo, si Jesus! Konting katahimikan lamang po. Sa isang pastulan, habang natutulog ang mga pastol, sila ay pagod na pagod. Pagod sila. Nakahiga sila. Nakadapang higa. Nakadapang higa. Kasi pagod na pagod sila. Ang dami nilang inalagaan ng hayop. Biglang nagliwanag. Dumating ang hukbo ng anghel. Minulak ni Asher yung kanyang mga mata. At siya ay nagulat. Sabi ng mga anghel, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Pumunta kayo sa Bethlehem. At doon ay makikita nyo ang sanggol, ang hari ng mga hari, ang tagapagligtas ng mundo, si Jesus. At umalis na nga ang mga anghel. Sila at lumipad na. Kaya dali-daling nagsitayo ang mga pastol. Tumayo! Kahit inaantok pa sila. Inaantok pa yung mga yan, pero dahil kailangan nilang puntahan ng sanggol, sila ay naglakbay. Sila ay nagtakbay hanggang sa ayun ang tala. Sundan natin yun, yung tala. Tara na. At sila ay naglakbay pa rin. Lakad. Kahit pagod na. Lakad pa rin. At ayun na nga, nakita nila ang sanggol. Sila ay lumuhod. Luhod. Ayan, at sila ay nagpuri sa sanggol. Sa isang kaharian naman, ay merong isang hari. Isang masamang hari na pag-alaman niya na may magiging hari na iba. Ito si Haring Herodes. Haring Herodes. Haring Herodes. Ayan. Si Haring Herodes ay nag-iisip ng paraan dahil napag-alaman niya na darating na. Meron daw magiging bagong hari. Kaya nag-iisip siya. Isip. Saan ko kaya yung matatagpuan? Kailangan makita ko ang sanggol. Sa kabilang dako, sa isang kaharian, ay may 3 haring mago. Sila ay pinuntahan din ng mga anghel para ipaalam sa kanila na sila ay pumunta sa bayan ng Bethlehem. Ngunit, kailangan nilang dumaan kay Haring Herodes. Eto na sila. Kasabi ni Haring Herodes, mabuti naman at dumaan kayo dito. Gusto ko rin papurihan ng sanggol. Kaya sabihin niyo sa akin kung saan ko siya makikita. At sila ay sumagot, opo, Haring Herodes. Kaya't sila ay naglakbay, dala ang kanilang mga kanya-kanyang regalo. Si Gaspar, Melchor,